Magandang araw, magandang tao sa inyo lahat. Welcome sa panibagong video ulit ni Boss Silver. At sa video ito, i-review natin ang isa sa pinaka-iconic Pokemon sa buong franchise. Hindi lang sa original 151, kundi sa mga susunod pang mga future generation ng Pokemon. Ay walang iba kundi si Mew, ang number 151 sa Pokédex sa original Pokemon series, at napakalupit at ang origin DNA ni Mewtwo. Ngunit bago ang lahat, ako po si Boss Silver, gumagawa ko ng mga toy-related topics, Nintendo Switch related video, at kung yung trip mong makita sa YouTube recommendation ngayong 2024, mag-subscribe ka na sa aking channel. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko lang talagang i-shoutout si Sir JASC1, ayan, yung kanyang napakalupit na comment, ayan, at saka si Sinju here, ayan po ang napakalupit at napakaganda nilang mga channel. So sana suportahan natin yung kanilang mga channel. Ilalagay ko yung kanilang channel sa ating description sa video to, no? At magpapatuloy na po tayo. So huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ito si Mew, ang 151 sa Pokédex. Alisin lang natin to. And uy, wow, natuwa ako kasi meron pala siyang malupit na base, no? Ito yung kauna-unang Pokemon ko na may base. Nakakatuwa. Ben, look at that, look at that, look at that. Wow. FY dito, good to know lang. Alam nyo ba na si Mew ay ginawa lang na Easter egg ng Pokemon, ng Game Freak ang gumawa ng Pokemon games. Pinakauna ginawa nila to syempre para lang maging Easter egg, para maging katuwaan. Kaya mapapansin natin dito na yung design itself is napaka-simple, isang color lang, at napaka-cute niya kasi nga ano siya, kumbaga parang higit na yung storage ng pinakaunang game nga ng Pokemon. So para masingit lang nila Togashi, sorry, ano yun sa Hunter x Hunter yun, sorry na, ayan, so para lang masingit siya doon sa nasabing game, talaga naman pinasimplihan na lang nila, at may glitch nga na nangyayari sa game na randomly lumalabas si Mew, no? So siya yung naging parang masabi natin spearhead sa pagsikat ng Pokemon franchise, kasi nga pinag-uusapan ng mga fan kung lalabas ba siya o hindi doon sa nasabing game. So ayun talaga, kaya napaka-iconic at napaka-remarkable talaga ni Mew sa nasabing franchise na to. At kayo, baka may mga Pokemon fan dyan na talagang gustong-gusto si Mew, no? So going back sa ating figure, i-check natin yung napakaganda at napakasimpleng detail niya, no? Kuhang-kuha yung mata niya doon sa anime itself, yung kanyang figure itself. Talagang may resemblance sila ni Mew, no? At dito yung napakahaba ng buntot niya dito, which is tama naman kasi yun naman talaga yung depiction dun sa anime. Napakaganda at napaka-astig nito. Kung i-rate ko to, nasa 11/10 siya. Napakalupit. Tapos idagdag mo pa dito yung napakagandang base niya, no? Na talaga naman na dumadagdag sa kanya ang kakyutan. So yun lang, kung kayo mga Pokemon fan, Pokemon collector, it's a must have talaga sa inyong collection. So yun lang po. Maraming salamat. Thank you for watching.